Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, pumayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko sa iyo. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoo ang sinabi ni Jesus na wala nang mas dakila pa sa isinilang kaysa kay Juan Bautista. Talagang dakila siya. Siya ang pinakadakila sa lahat ng mga propeta sa lumang tipan. Kaya nga sa simbahan mayroon tayong 2 kapistahan sa kanya. Ang pagsilang niya at ang kamatayan niya. Ngayong araw, inaalaala natin ang pagpapakasakit at pagkamatay niya. Ang buong buhay at mensahe ni Juan ay pauna para kay Jesus. Ito kasi ang misyon niya sa buhay. Kaya pati ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan ay pauna sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Hindi makatarungan ang pagkabilanggo at kamatayan ni Juan. Ganun din ang nangyari kay Jesus. Naglaro ang inggit at galit sa kamatayan ni Juan, tulad din kay Jesus. Ang kahirapan at pagsalungat kay Juan ay nailarawan na sa buhay ni Propeta Jeremias. Sinabi na kay Jeremias noong tinawag siya ng Diyos na magpakatatag siya at huwag siyang matakot. Hindi tatanggapin ng mga tao at ng mga leaders ang kanyang mensahe. Sasalungitin nila siya. Pero tibayan niya ang kanyang loob. Kasing tibay ng muog na nakapalibot sa lungsod. Kasing tibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi siya matatalo kasi ang Diyos mismo ang iingat sa kanya. Yan ang assurance ng mga propeta, na ang Diyos ay sa kanila. Yan din ang assurance natin. Siguraduhin lang natin na ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Gagawin at sabihin natin ang matuwid at ang totoo. Kaya ito ang ating dasal. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ikaw ay makinig. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.